Pauwi na ako sa opisina. Nakakita ko na maraming basura. Saan kaya pupunta itong mga basurang ito? Saan dadalhin kaya itong mga ito? Di ko alam kung saan pupunta. Ngayon nag-search ako sa Google ng number 1 waste management facility in the Philippines. Ano kaya ang lalabas dito? Curious ako. Gusto kong puntahan to. In the Philippines, enter. Okay, Florida Blanca Corporation. Mga boss, Sabtangero.tv. Hello. Nandito kami sa Florida Blanca. Nandito yung boss natin na si Engineer. Ang pangalan mo sir? Ako nga pala si Sabtangero.tv. Rick Delgado. Boss, pwede mo ba kaming ipakita yung kung ano meron dito? Sure. Yung proseso You are natin very ng- much welcome to see proseso our ng- sanitary landfill. Okay. Area by area. Area by area. Sige, pupunta muna kami doon. Okay. Ang proseso, ano ba nandito? Ang unang proseso, meron tayong mga linya na dito sa holding area kung saan nakapila ang ating mga waste garbage truck. May mga queue number sila para yung traffic flow ay nasusunod. This around 8,000 square meter na holding area. May capacity na around 30 to 35 trucks para ma-contain at maging maayos ang pila papunta sa aming weighbridge and truck scale. Ayun. Ito pala yung unang-unang hakbang para Yes, kung proseso. makikita nyo, mga nakapila yung ating mga bins, saka yung mga dump truck. Ayun. Kita-kita. Nandun. Yes. So, ando, may nakapila na, nakakuha na siya ng queue Okay. number sa guard. May mga bawat number yan para maayos ang traffic flow papuntang sa ating cell area sa tinatambak ang basura. Engineers, ano susunod natin na proseso? Yes. Pupunta tayo sa weighbridge. Punta para tayo. makuha yung timbang Okay. ng weight ng buong truck. Pwede mo ba samahan kami doon, Sir Rick? Sure. Okay. Punta tayo ulit. Isa-isahin natin. Nandito kami sa weighbridge. Nandito na po tayo sa aming weighbridge room and truck scale. Anong proseso ba rito? Titimbangin lang? Titimbangin din yan yung pinaka-gross weight ng truck. After matimbang, may record yan. Dadali na yan sa ating cell area kung saan tinatambak yung basura. Pag itambak na yung basura doon, babalik ang ating truck and then pupunta sa wash bay, lilinisin, babalik dito sa ating truck scale, titimbangin yung truck na walang laman. Sir Rick, pwede bang makita yung loob nung Sure. Tingnan natin. Welcome na. Tingnan natin ang loob ng Yes. weighbridge. Papapasok tayo sa weighbridge. Okay. Weighbridge area. Dito kami sa weighbridge. Dito, pakikilala kayo. Ito yung aking naming masipag Sino? ng mga weighbridge staff. Sino ang po? pinaka-head namin, si Jade. And then yung Sabtangero.tv. si Shena. Sabtangero.tv po. Yes. Ngayon, kung makikita niyo po dito, andito po yung mga system namin. Please do the honor, Jade, to Paano ba explain kung paano natin ginagawa ang pagre-record natin. Yes, sir. Bigyan ko muna ng sample. Yeah. Sasampo na daw tayo kung paano nire-record. Nire-record nila ang timbang. May dagdag bawas ba to? Sir Rick, baka may dagdag bawas to. No. We are very honest to that. Mahal natin ang ating mga kliyente. Hindi tayo pwedeng mandaya dyan. First thing first po, meron po tayong landfill copy form galing po sa guard. Well, nandito po including po dyan yung details po ng hauling. Details ng hauling. Yes po, yung kung ano pong details ng truck, ng pangalan po ng driver, time in niya po kung anong oras po siya nakarating, and so on po. Then po, meron po tayo dito po, sa pinaka-weighbridge po natin, dalawa po yung form natin. Meron po tayong actual volume. Sa actual volume po, nandito po nakapaloob kung ano po yung sukat ng mismong truck po or kung bin or kung ano pong klase pong vehicle po yung dala po nila. Then, meron po tayong piniprint out which is yun po yung pinaka-weighbridge disposal ticket natin. Doon po nakalagay yung ating timbang po ng basura. Debris po ganyan. So,
Yan, nilalagay lang din po natin, additional ano lang din po, kagaya po sa landfill kanina, lalagay lang po natin yung inbound po, ano po yung plate number, or for example po, ito pong NIM, yung plate number po niya, 4659. Medyo matrabaho pala, nalalagyan ng mga ano, no? Yes, kinakailangan complete details from the truck details. For example po, ito pong Metro Clerk, bin, booklet po yung ano nila. So, pag ganyan po may bin, pati po yung bin number, ini-include po natin. Okay. So, Everything was there in our monitoring. monitored pala lahat to, mga Yes. boss. Grabe, hirap pa ng ano. Mahirap pala rito. Yan, dito po sa... Ito. Ito po yung weigh-in. Pwede naman So, po... ilang bigat yan? 3,000... 35,000. 35,830 Okay, 35,830. So, yun lang po yung ilalagay po natin dito sa gross. Makikita nyo, meron naman po tayong mga CCTV dito. Oo nga, may CCTV, boss. Ayun, kitang-kita kami. Kung anong oras din po yung time in Okay. yan, cast together with the gross. Okay, walang dagdag bawas pala dito, di pwede. Walang-wala dahil mahal namin ang ating mga kliyente, Yan. ang ating mga hauler. Basta Yun. sa FEC, Sanitary Landfill, Okay. parehas yan. Okay. Ayun, no. Sir Rick, ano bang next step natin dito pagtapos ikiluin? Papunta na tayo rito sa ating cell area kung saan Okay. natin tinatambak yung basura at malaman din yung mga kapasidad ng aming Okay. cell area. Okay. Okay, Sir Rick, Okay. punta na tayo. Okay. Nandito ulit sa Sabtangero TV. Nandito kami ni Sir Rick sa... Anong process to, Sir Rick? Ito na yung saan natin tinatambak yung basura na tinatawag nating cell area. Okay, ito ang cell So area. makikita nyo, yan na po yung tambak ng basura natin na sa tipping area, nakalabas yung ating basura. Pero doon sa hindi tipping area, yan po inababalutan ng waterproof na membrane para yung tubig ulan ay hindi humalo sa basura. Yun. Yan po ang ating cell area. Actually, yung nakikita nito... Sir Rick, yun, ang ganda dun, ha? Patag Oh. na patag. Yes, ang nakikita nyo na yan, ayan ang tinatawag na Cell 1 with around 3 million cubic meter capacity. Sa likod nito, meron tayong expansion na Cell 2 which is around 2.8 million capacity, and the last sa Cell 3 which is around 500 meters ang layo dito, 300 to 500 meters, meron tayong capacity na 10 million cubic meter. So definitely we have around 15 million cubic meter capacity. Ang lifespan niya, aabot siya ng 2035 to year 2035 to year 2045. 2035, naku, ang tagal nun, Sir Rick, ha? Pinakamabilis na yon, depende sa dami ng Ibig takbo ng sabihin, volume. mapupuno to ng 2035. 2035 the earliest, and the latest is 2045. Okay. 24 mo, tagal pa yun, boss. Kaya Para nga- senior na ako nun, ha? Kaya nga sa lahat na mga pagsisilbihan natin ng mga LGU saka mga pribado up to the year 2035 to year 2045. Sir Rick, may tanong ako, ano bang advantage natin sa mga kalaban nating mga waste management facility? Anong kakaiba sa Ang atin? kalamangan natin sa kanila, ang ating liner kung saan pinoproteksyonan ng basura ay 6 layer yan. Naku, 6 Para yung layer. katas ng basura, pare, hindi siya pupunta sa lupa. Yan ay protektadong mabuti ng ating 6-layer liner na above standard na hinahangaan ng ating DNR dahil ang iba is 2 to 3 layer only. But in our sanitary landfill, 6 layers siya. Ito, boss, 6 layer liner? Actually, pagdating sa quality, hindi na namin iniisip yon. Ang iniisip namin Mahal na ma-contain namin yung katas ng basura. Kaya pala walang amoy dito, boss. Wala. At saka walang tagas yan lahat. Definitely, yung katas ng basura, nakukuha yan na tinatawag namin perforated HDPE pipe, tumatakbo dito sa ating collector pan. Yan po ay katas na ng basura.
Boss, saan ba galing tong discarding ganitong engineered facility na ganito? Yan po sa aming tailor fit po yan sa designer yan sa Malaysia, sa Bukit Tagar Sanitary Landfill na dinala dito ng ating mga kapatid na Malaysian team and then inadapt namin dito. Ako, internationally ano pala to, engineered, boss. Yes, that's why we call that level 4 engineered sanitary landfill. And we are number 1 compliant to all the requirements ng DNR. Kaya pala number 1 to, nababaltaan ko number 1 daw tong FEC. Kaya pinuntahan ko ngayon dito sa Florida Blanca para malaman kung ano ang kanilang proseso. Yung pala, malupit ang proseso dito. Yes, 6 liner pala nila. 6 layer liner yan. Yun. Tapos boss, pag natapos ng magtapon ng basura yung mga truck, saan tayo pupunta? Ngayon, pag natapos ng mga basura, at the end of the day, pag bago kami mag-closing, nakita niyo yung mga itim na covered na liner, tatakpan namin yan lahat to protect yung waste kung sakasakaling umulan, at higit sa lahat, walang amoy na kahit sa gabi wala kang makita amoy kasi nga protektado, close siya ng tinatawag nating hindi nyo SDP pala liner. Hindi nyo pala iwanang nakatiwangwang yan. Hindi. At the end of the day, closing time, tatakpan lahat yan. Kaya pala maganda rito, talagang inaalagaan ng basura. Ganito pa kalupit dito, boss. Malapit po tayo dito sa tinatawag nating Esitex, may bridge yan. Diyan po Ayun. nakikita, nagugulat sila, wala silang makitang basura kasi nga nakatakip. Well protected. Well protected. Minamahal pala rito ang basura, mga boss. Yes. Grabe. Yes. Ang ganda nitong landfill na to, waste Iniiwasan management natin na facility. mag-spread yung amoy. We do everything. Zero foul odor. Yun, zero foul odor pala rito, Yes. boss. Kailangan bisitahin nyo, mga boss. Nandito ulit kami. Nandito kami sa Wash Bay area. Wash Bay area. Saan yung truck? Walang lalabas na truck na hindi nililinis. Yung tubig niya may halong chemicals para patayin yung amoy sa loob ng truck. Wow. Para pagdaan niya sa labas, walang maamoy ang ating mga residente dyan sa labas. Boss, ganito pala kalinis talaga FEC, boss. Yes. Pinapaliguan pa pala mga truck. Nandito ulit kami sa Tangerda TV. Nako, ang ganda rito, boss. Nandito po tayo sa Leachate Treatment Plant Facility kung saan natin ititreat yung katas ng basura. Ayun. Tinitreat pa pala yung katas ng basura. Yung pala yung... Yes. Naku, Diyos ko. Yun, Ang ating pong leachate treatment plant is consists of 4 SBR lagoons kung saan mayroong 24 aerators na gigiling sa mga leachate sa katas ng basura. Haluan niya ng mga chemicals. Meron tayong tinatawag na doon ang ating control. Automatically, siya nagko-control, nagtitimpla lahat, pagpapatakbo ng mga aerators, mga pumps dito para matreat yung leachate yung leachate o katas ng basura hanggang siya ay tubig lamang na pang-i-irrigate sa mga halaman. Boss, tanong ko lang, yung ganitong facility, yung ibang mga waste management facility, meron ba silang ganito? Sa aking pagkakaalam, ito lamang Florida Blanca Enviro Corporation, the engineer level 4 sanitary landfill ang merong ganitong leachate treatment plant facility. Sa buong Pilipinas, boss? Possible yan. Tayo lang pala meron. Ngayon, ang masasabi tayo lang pala ko meron pa, ganun, boss. ang pagtitreat ng ating katas, we can treat a minimum of 360 cubic meter per day. Kaya kahit gaano karami yung katas ng basura dyan, kaya nating i-treat yan. Boss, bakit yung pa tinitreatment yung mga ganyang tubig na yan? Tapon na lang yan, mga ganyan. Hindi pwede. Ay, hindi ba pwede, boss? We are zero discharge. Hindi natin pwedeng itapon Tapon ng na lang yan, ganyan di ba pwede? Ba't Mahal ganun? natin ang kalikasan. Kaya kung Ayun! ano man yung mga basura, katas ng basura, ititreat natin yan. Ay, hindi pwedeng tapon na lang yan, boss. Hindi pwede yan. We are the number 1 compliant to all the requirements. Ayun pala, may ganung requirement pala, boss. Hindi pwedeng we are tapon. proud to say that we have a very
good leachate treatment plant facility, complete facility. Yung pala, hindi pwedeng itapon basta-basta yung tubig na katas ng basura. Hindi pwede. Yung Pwede pala. pa rin siya ma-recycle yung water na yan. For irrigation purposes. For irrigation. Kaya pagka malinis na siya, irrigate natin niya sa mga tabi mga puno, mga halaman na damo. Yun. Okay. So, hindi siya hazardous. Yes. So, ang EPC ay mahal ang kalikasan. Yeah. Kung mapapasin nyo, ang kapal ng nilagay naming liner dyan. Oo, makapal nga. 3 layers liner yan para yung katas ng basura hindi tumagos sa lupa. Bawal din yun. Okay. Para sa proper treatment. Ba't yung ibang mga facility walang ganito? Di saan pupunta yung mga tubig nila, boss? Yun yung tanong mo na ang hirap sagutin. Basta sa akin, kami ang number 1. Sila ang number 1 Yeah. pagdating sa waste management facility. Sa waste management solution. Nako. Kaya kayo, puntahan nyo para malaman nyo, mga kapatid. Let's go.